Isang abogado at matagal nang naglingkod sa lokal na pamahalaan, kabilang ang pagiging executive assistant, tourism officer at sports development officer bago naging ama ng Atimonan, Quezon. Ngayon, nakatutok ang kanyang administrasyon sa pagpapaunlad ng turismo, pagpapalapit ng healthcare at government services sa mga tao at pagpapalawak ng edukasyon at social services. Makakasama natin sa ating Politico on the Spot, Atimonan, Quezon, Mayor Attorney Elvis Uy. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Night. Magandang gabi, Dexter, and thank you very much for having me as your guest. It's truly an honor to be able to share not only our programs and aspirations, but a little story about Atimonan and its people. Mayor, unahin ko na yung usapin ng turismo dahil meron kayong 10-year tourism development plan dyan sa Atimonan. Ano po yung pinakamalaking pagbabago na gusto nyong makamit sa turismo ng bayan sa loob ng 10 taon? Well, Dexter, ang nais nating makitang malaking pagbabago sa loob ng 10 taon sa larangan ng turismo ay makilala ang bayan ng Atimonan. Makilala ito bilang isang destinasyon na kung saan ay sustainable and community-based tourism. Nais natin na sa loob ng 10 taon, makalikha tayo ng turismo na kung saan ay mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, at syempre ang nakikinabang dito ay mga Atimonanin. At naniniwala naman tayo na kailangan maging aktibo at participants ang ating pong mga stakeholders. So paano po masisiguro o matitiyak, Mayor, na ang paglago ng turismo ay makatutulong mismo doon sa mga Atimonanin at hindi ito makakasira sa kalikasan? Alam ko ang isa pangunahin sa mga pinupuntahan dyan sa turismo is about nature. Yes po. Sisiguraduhin po natin na ang mga Atimonanin ay magiging aktibong kalahok at ang pangunahin pong benepisyaryo ay mga Atimonanin. Kagaya po ng mga tourist guides po natin, ng ating pong mga home care, home stay, ating pong mga transport providers, at syempre yung ating pong mga local product producers, at ganyan din po yung mga magtatrabaho sa mga tourism establishment po natin. At kasabay po nito ay nais po natin syempre na magkaroon po tayo ng strict environmental laws, kagaya po ng waste management, yung din pong capacity ng mga tourist destinations. Lahat po ng ito at kailangan po maging mahigpit po tayo sa pagpatupad po ng ating pong mga environmental laws, sapagkat naniniwala po tayo, Dexter, na ang turismo po dapat hindi po maging dahilan para masira ang kalikasan, kundi dapat ang turismo pa nga po ang maging dahilan para po pangalagaan po natin ang ating pong kalikasan. Bilang dating tourism officer ng Atimonan, ano po ang nakikita nyong strength ng turismo dyan sa Atimonan? Well, bilang dati pong tourism officer, Dexter, ang strength po talaga ng aming pong bayan ay yung aming pong mga nature-based tourist destination. Paarami pong mga magagandang tourist spot or destination dito po sa bayan ng Atimonan na talaga naman pong tunay na ipagmamalaki. Nais po natin na ang Atimonan po hindi lang kami dinadaanan, kundi tayo po ay pinupuntahan, binabalikan dahil po sa ating pong mayamang kasaysayan, kultura at kakaibang karanasan na kanila pong mararanasan pag po sila bumisita sa bayan po ng Atimonan. May iba pa kayong programa, tinatawag People's Day. Bigyan niyo po kami ng konting background kung paano po ito. Yes, Dexter, yung People's Day kasi isa ito sa flagship program natin. Ang gusto kasi natin, naniniwala tayo na ang gobyerno hindi lang dapat nakikita, dapat nararamdaman. So sa ating pong People's Day, hindi natin hinahayaan na ang ating mga mamamayan ang siya pang pupunta sa mga iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaang bayan para sa mga serbisyo na kanila pong kinakailangan. Ang ginagawa po natin sa People's Day, ang gobyerno na po ang lumalapit po sa bawat barangay. At dahil po dito, ang ating pong nakikita ay mas lalo pong nagiging epektibo ang pamahalaang lokal sa paghahatid po ng serbisyo sa ating pong mga kababayan. Hindi lamang po siya basta serbisyo sapagkat nagkaaroon din po sila ng pagkakataon na maipaabot po ang kanila pong mga concerns or mga issues. At napakahalaga po na nadidinig po natin sila sapagkat ang problema
ay dapat po natin binibigyan ng solusyon at pag ang problema po ay nakatago, lalo po itong lumalaki. Sa pamamagitan din po ng People's Day, na kung saan ay binababa po natin ang mga serbisyo, napapakita po natin at napapalakas pa ang ugnayan po sa pagitan po ng lokal na pamahalaang bayan, gayon din po ng mga mamamayan o mga atimunanin. Aha. Dito rin po sa People's Day, Dexter, napapakita natin yung integrity, transparency, at saka yung ating pong inclusivity. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat pag bumababa po tayo sa People's Day, wala po ditong kulay ng politika. Bumoto man po sa atin o hindi, basta po't kailangan po ng serbisyo, pinapakita po natin na tayo po ay handang maglingkod dahil ang ating pong nais na may pakita sa ating pong mga kababayan ay tayo po ang ama, ay paglilingkuran po natin sila ng taus-puso. Ayun. Meron din kayong programa na pagbisita doon sa mga senior citizen na at mga bedridden na mga pasyente. Ito ay, paano yun? Check-up na, pagbibigay ng mga gamot? Ano pang mga binibigay po doon sa mga kababayan nating senior citizen na pinupuntahan mismo ng munisipyo? Yes, Dexter. Yung pong ating home care visit, design po ito para ating pong bisitahin ang mga nakatatandang mamamayan, lalo na po yung mga bedridden. Ibig sabihin, yung pong mga nakatatandang mamamayan na wala na pong kakayanan na kumonsulta para po sa kanila pong mga medical na pangangailangan. So bumababa po ang inyo pong lingkod, kasama po ang ating pong sangguniang bayan, ang ating pong municipal health officer, ang ating pong mga barangay health workers, ang punong barangay kung saan po tayo bibisita. At kinukuhanan po natin sila ng bukod po sa check-up, kinukuhanan po natin sila ng dugo para makita po kung meron po mga pangangailangan. Gayon din po, tayo po ay nagbibigay po ng libreng gamot para po sa kanila na meron po ang ating pong rural health unit. Bukod dito, Dexter, no, gusto kong i-share, bago namin ngayon na binibigay na tulong sa ating mga senior citizens na mga bedridden, nakita ko kasi pagbisita natin sa ibang mga bedridden na senior citizen, yung halos butot balat na lang sila. So kinausap ko yung ating municipal health doctor, ganyan din yung ating municipal nutrition action officer na maagawa ng isa pong pwede nating maibigay na pagkain na punong-puno po ng nutrisyon. Kasi pag talagang nakikita po natin sila, para po silang masasabi natin na parang kandila na lamang na nag-iintay po na maupos yung apoy. Hindi po kaya po ng inyong lingkod na makitang ganun yung ating pong mga kababayang na atatandang mamamayan. Aha. At isa din sa mga napapakinabangan ng inyong mga constituents ay yung inyong dialysis center. Pwede ba dito yung mga kahit walang PhilHealth? Okay, Dexter, yung dialysis center, part ito ng pangarap natin na magkaroon ng bayan ng Atimunan. Currently, we have ongoing private-public partnership na kung saan plano, target namin na maitayo ito by first quarter or second quarter of next year at least. No? At syempre, parte ng ating pong mga hiniling para sa pagtatayo ng dialysis center ay ito ay dapat accredited ng PhilHealth. Ngayon, para naman doon sa mga hindi pa PhilHealth registered, parte ng ating negotiation na hiniling sa ating pong private partner ay dapat magkaroon sa aming provision ng aming memorandum of agreement ng isang socialized rate or socialized treatment para doon sa mga walang PhilHealth. Kanya lang under naman sa Universal Healthcare Act or Healthcare Law, mandatory na or kinakailangan na registered ang ating pong mga kababayan. So parte ng pagpapalawak ng local government of Atimunan ay yung profiling and registration ng ating pong mga kababayan under PhilHealth. At kung sakali na hindi sasapat yung PhilHealth, ay meron tayong provision para sa socialized rate o kaya naman ay pwede tayo magtalaga ng ating pong programa under our MSWDO na maaring tumulong sa ating pong mga kababayan. Dakuan naman natin yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga batang mayroong special needs. Meron pala kayong Instructional Learning Resource Center. At yung budget niya po ba na 8 million, Mayor, ay pang buong taon na yon? Yes, Dexter, yung Inclusive Learning Resource Center natin, actually yung pondo na ating nakuha is galing sa national or from our Department of Education.
Alam mo kasi under Republic Act 11650 o yung Inclusive Education Act, ang primary na merong mandato para sa pagtatatag ng mga ILRC ay ang DepEd in collaboration with the local government unit. And to answer your question, kung yung 8 million ba ay pang buong taon, yung 8 million ay para i-rehab yung existing facility to make it conducive para sa mga learners with disability. Pero yan, plano nyo bang palawakin pa yan? Yung mga ganyang, kasi hindi lang naman sa isang barangay siguro o doon sa pinaka-sentro ng munisipyo may mga kababayan tayong may special child. Yes, Dexter, malaki ang ating pangarap na matugunan ang bigyan ng edukasyon ang bawat kabataan dahil karapatan naman ito ng bawat bata. At isa sa mga layunin natin ay mapalawak itong ating ILRC. Sa oras na ito ay maging operational na, nais natin na magkaroon ang ILRC ng lampas pa sa loob ng classroom instruction. At sang-ayon naman sa tinakda ng batas, ay pwede tayong mag-create ng mga satellite ILRC. But syempre, dapat meron tayong available na resources dyan. As long as there are available funds, pwede natin siyang i-expand. Sa dami po ng mga proyektong pinatutupad ninyo sa turismo, sa healthcare, sa edukasyon, sa kapakanan ng ating mga kababayan dyan, ano yung pinakamalaking hamon para sa pagpapatupad nito bukod doon sa usaping budget? Well, usually, number one talaga yung budget. But ang mga hamon pa, syempre, yung pagkakaroon din ng mahabang proseso. Pag sinabing mahabang proseso, I'm referring, syempre, alam mo naman ang mga government programs subject to ng procurement at ng bidding. Correct. At yung process niyan talagang humahaba kasi tayo kailangan nating sumunod sa batas bilang abogado rin. Kailangan nating sundin kung ano mga pinatutupad at alituntunin na naaayon sa batas. At higit pa na challenge din talaga, Dexter, alam mo yung malaking pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ayan. Pero sa kabila nito, tayo naman ay naniniwala na yung hamon, hindi ito dapat dahilan para tayo tumigil. Bagkus, ang kinakailangan natin ay yung tamang pagpaplano, yung pagkakaroon natin ng mga prioridad, at ang lagi nating may ipapangako sa ating mga kababayan ay yung tamang paggamit ng ating pong pondo at maasigurado na tumutugon, ang mga programa ay tumutugon sa tunay na mga pangangailangan. Ang taon ng festival po ninyo sa Atimonan ay yung ano? Tagultul Fishing Festival po, Dexter. Ito ay para sa paano po yung mga gustong pumunta doon, yung mga gustong makilahok. Mayor, go ahead. Opo, ang Tagultul Fishing Festival po ay isang pagdiriwang po ng bayan ng Atimonan. At lahat po, ang open po ito para sa lahat po ng ating mga kapwa Pilipino, maging mga foreigners na gusto pong masaksihan ang mayamang kultura at ang masayang pagdiriwang po ng aming pong Tagultul Fishing Festival bilang pagkilala po sa pinakamalaking sektor po ng aming pong bayan, ng aming pong mga mangingisda. Pero bukod po dito, binibigyan din po natin pagkilala ang ating pong sektor po ng agrikultura, ang ating pong mga magsasaka. Pinasasalamatan po natin ang ating pong siyempre mahal na patron, ang ating pong pagkakakilanlan, ang pagkakaroon po namin ng mga mamamayan na napakasisipag po at pagkakaroon po namin ng isang komunidad na handa pong magkaisa sa oras po ng pagsubok at sa oras po ng tagumpay. Iyon. Maraming salamat po, Atimonan, Quezon Mayor, Attorney Elvis Puy. Magandang gabi. Magandang gabi po.